words. Okay? Go, bro. Ito po yun. Number 1 is, the first word is victory. Sabihin mo, victory. Tagumpay. At yung pangalawa ay, the words for resurrection is life. Buhay. Okay? Dalawang word yan na pag pinag-usapan natin ng resurrection, it talks about victory and it talks about life. Okay? Panghawakan nyo yung dalawang word yan. Ilagay nyo muna sa isip nyo, victory, tagumpay at buhay. Sabihin mo sa katabi mo, tagumpay at buhay. Tagumpay at buhay. Amen. Taong tagumpay, laging nagsasaya. Di ba? Di ba? Hindi ba napansin yun? Di ba? Yung mga taong nagtatagumpay, lagi silang masaya, lagi silang, woo! May sigaw. Bakit? Tagumpay. Ang laging talunan, anong itsura nila? Malungkot at nakayuko ang mukha. Ay, ano yan? Umiiyak. Nice one, brother one. Di ba? Totoo yun. Ngayon, tignan mo yung katabi mo. Tagumpay o talunan? Di ba? Hindi ba? Okay? Now, let's look on the Word of God kung saan natin kukunin yung Scripture. Let's turn our Bibles to Romans. Maki-flash. Nakalagay dyan yung ano. Tingnan po natin. Babasahin po natin yun. Kasi gusto kong maintindihan po natin na the resurrection ay ginawa po ng Panginoon yan para sa atin. Amen ba? Kasi minsan, ang akala natin yung resurrection para maalala ang Panginoon. Hindi eh. Ang resurrection ay may purpose yan na ginawa ng Diyos para sa'yo. Amen ba? Ang problema kasi, alam ko yung resurrection. Inculid Bilay. Ano ngayon? Di ba? Minsan, antak manso, yun eh, Inculid Bilay eh. Okay, wala ni may antura may gagawin daniray ang babangil. Siguro ko, nung last Thursday nga, grabe yung alay lakad ng mga kabataan. Sabi ko, kumbinsido na sana ako na totoo sila na talagang banal. Kaso, walay man tatabinan eh. Ikaw ko, opportunity daya mo, opportunity. Imbangatad atag na siguro, nanay, ula kami ba manawag, mampinitin siya kami. Pero actually, dumay plano da. Ikaw ko, siya, sakit-sakit na nun, mandadrive kami. Ay, agra umpirag. Amay no, amay dalan, gawag, siyak ni umpirag. Sika umpirag, really. Doon ko nakita ito, grabe. Tapos, para silang naglalakad sa park. Alright. Victory and life. Now, let's turn our Bibles to Romans chapter 6. Ito po yung makikita natin kung ano bang ginawa ng resurrection ng Panginoon sa atin. Ano ba yung purpose ng pagkamatay niya at muli niyang pagkabuhay? Nakakasaad po yan sa Romans chapter 6. Tingnan po natin ang salita ng Diyos. Gusto ko na makita niyo ito. Turn your Bibles there. Gusto kong mabasa niyo po nito para hindi ko sinasabi. Kasi minsan, sinasabi ni pastor yan eh. Hindi ganito siya. Hindi ko sinasabi ito dahil, but this is what the Word of God says. Okay? Basahin ko sa NIV. Bisa natin sa verse 4. Tayo, sabi ni Paul, tayo, sabi mo sa katabi mo, kasama ka doon. Sabi niya, we were therefore buried with Him through baptism into death, in order that, just as Christ was raised from the dead through the glory of the Father, we too may live a new life. Ang galing, ano? Doon pala, makita mo na.
Bakit muling makabuhay ang Panginoon? Para magkaroon tayo ng panibagong buhay. Okay? Verse 5. For if we have been united with Him in a death like His, we will certainly also be united with Him in the resurrection like His. For we know that our old self was crucified with Him, so that the body ruled by sin might be done away with. Okay, nakita nyo yung purpose ng yung kanyang pagkamatay? Sabi niya, nung nakiisa tayo sa Panginoon, nung tinanggap natin ang Panginoong Jesus, nakiisa tayo sa Kanya sa krus. Okay? Yung kasalanan natin, napako sa Kanya. Siya na nagpapako, hindi ikaw. Kinuha niya na yon. Amen ba? Sabi nga nila, parang magnet. Minagnet na lahat ng Lord yung kasalanan mo sa cross. Dala-dala niya lahat yun. Okay? According to verse 6 ng Romans chapter 6. Let's continue. Away with, that we should no longer be slaves to sin. Aripan na kasalanan. Verse 7. Because anyone who has died has been set free from sin. Okay? Now, if we died with Christ, we believe that we also live with Him. For we know that since Christ was raised from the dead, He cannot die again. Death no longer has mastery over Him. Hindi po nagtagumpay ang dyablo kay Jesus sa pamamagitan ng kamatayan. Kasi muli siyang nabuhay. Amen ba? Pati ang mga Muslim, pinapaniwalaan ito. Naniniwala sila na si Jesus ay muling nabuhay. Hindi nga lang sila naniniwala na siya ay napako sa krus. Alright? Saan na po tayo? Verse 10. The death He died to sin once for all. But the life He lives to God. In the same way, in the same way, kung ganun ang ginawa ng Panginoon, ito naman, sabi niya sa verse 11, ganun din, untan mat, kanto, yan, Pangasinan, untan mat, verse 11, the same way, count yourselves, ibilang mo'y sarili, napatay na sa kasalanan, but, mambilay, dyan panamaglay ng Jesucristo. Amen. Verse 11 yan. Verse 12. Do not, therefore, sirin, antong Pangasinan, ha? O, sa Tagalog, ano sabi niya? Anong therefore sa Tagalog? Kaya, mas kayo sa Tagalog. Kaya, do not let sin reign in your mortal body so that you obey its evil desires. Do not offer. Huwag mong ialay. Verse 13, makinig kayo. Do not offer any part of yourself to sin as an instrument of wickedness, but rather offer yourselves to God as those who have been brought from death to life, and offer every part of yourself to Him as an instrument of righteousness. For sin shall no longer be your master, because you are not under the law, but under grace. Amen. Sabi doon, ialay mo kasi ang buhay mo o ang katawan mo sa righteousness, hindi sa kasalanan. Amen. Amen ba? Bakit? Kasi namatay na ang Panginoong Hesus para sa iyo at muli siyang nabuhay para sa iyo. Ibig sabihin, kaya mo nang magtagumpay sa kasalanan. Amen. Amen. Palapakan po natin ang Panginoon. Kaya mong magtagumpay, kapatid. Sabi mo sa katabi mo, kaya mong magtagumpay. Yes, kaya mong magtagumpay sa kasalanan, kaya mong magtagumpay sa kahirapan. Amen. Amen.
Sinabihan ko yung dating kasama kong Christian, si Brother Rodel, sabi ko, bakit? Pag namatay ang Panginoon, para tayo maghirap? O para tayo ay magtagumpay? Kapatid, ikaw, anong paniniwala mo? Namatay ang Panginoon para ikaw ay maghirap o ikaw ay magtagumpay? Ano sa palagay mo? Ay kung maghihirap ka rin lang, ay huwag ka na magniwala sa Kanya. Di ba? Amen. Amen po ba? At ngayon, gusto ko maintindihan nyo na kumpleto po ang tagumpay ng Panginoon kasi hindi lang siya namatay. Siya po ay muling nabuhay. Sabi ni Pablo, pag nananatili po siyang namatay, walang kwenta ang ating pinapaniwalaan. Amen. Eh kaso, muli siyang nabuhay. Ibig sabihin, kaya din nating magtagumpay. Tapigin mo yung katabi mo sa kanan. Kaya mong magtagumpay. Amen ba? Amen. Bro, ito yung sinasabi kong ang kabaliktaran principle. Okay, sana ma-gets nyo po, maintindihan nyo po ito. Gumawa ko ng sariling kong term. The kabaliktaran principle. Gusto nyo malaman, dalawa lang ito. Ito ang ibig sabihin niya. Number 1, victory comes from surrender. Sabi ko, di ba? Sa labanan, okay, di ba sa totoong labanan, yung lumalaban ang nananalo. Pero pagdating sa Panginoon, yung nananalo ay yung sumusuko sa Kanya. Amen. Amen ba? Ulitin ko ha. Ang nananalo, ang nagtatagumpay, yung sumusuko sa Panginoon. Amen. Amen ba? Natanungin ko kayo, nagtatagumpay ba kayo? Come on, let's make it personal. Do you experience victory in your life? Sige na, sister, mag-cell group ka na. Mag-disciple ka na. Pastor, matak ko na. Masakit-sakit ako. Hallelujah. Sikati panisyan mo, sikati nagawad sika. Di ba? Amen. Dapat palitan. Amen ba? Amen ba? Sabi ko nga doon sa, napunta kami sa Bulinaw Bulinaw. Sa Tambubong, sa Dasol. Ang sarap bumili ng property dito. Ang yaman ng mga tao dito. Akalain mo, nakilala namin yung barangay captain nila, former barangay captain na babae. Sabi niya, naghahanap kami kasi ni William ng pwede bang may marintahan dito na goggles? Kasi para mag-goggles ka, makikita mo yung mga isda Napakaganda po doon. Doon ko nakita kung paano nabubuhay yung arorosip. Ang ganda pala na itsura noon sa loob. Yung berding-berde siya. Kaya ang ginawa namin ni Brother William, nang kuha ng arorosip at kumain. Galing. Fresh na fresh, Astig, Pero, alam mo, nakulat ako doon sa sinabi ng matanda. Sabi ng matanda, pasensya na kayo. Mahihirap lang ang mga tao dito. Sabi ko, pag nagawa yung daan ninyo, maraming taga Manila, mark my word, maraming taga Manila bibili ng property dito. Kasi ako nga, nagbabalak bumili Kasi hindi develop. Kaya sabi ko, ginagawa na yung daan. Hanga ako doon sa hanga ako sa kanilang mayor. Kasi pag ganito yung daan Di ba, Christian? Akala ko hindi niya mapapatak ng adventure gumaganon Grabe. Pero pag nagawa yung daan, sinasabi ko sa'yo, puputaktihin yung lugar na yun ng mga hindi taga Pangasinan, mga taga Manila, mga taga Angeles, mga Pampanga, mga taga Tarlac. Kasi yung mga sasakyan nakasunod namin, di ba? Nakita nyo?
magaganda rin. Eh sabi ko, and yet, yung mga taga doon, sila yung mismo na nandun sa beach, ang tingin nila sa sarili nila ay, ang hihirap. Wow. Di ba? They don't see their potential. Naiintindihan niyo po ba? Sabi ko, now we are teaching you to become victorious. But the first thing that you need to understand, listen, para makita mo ang kabutihan, ang kagandahan ng Panginoon, kailangan marunong ka munang sumuko sa Kanya. Amen. Victory comes from surrender. Okay? Amen ba? Amen. Minsan kailangan talaga nating isuko ang lahat sa Panginoon. We need to surrender to the Lord. Kaso, mahilig tayo makipaglaban. Kaya pati ang Panginoon, nilalabanan natin. Sikuhin mo nga yung katabi mo. Huwag mong labanan kasi ang Panginoon. Sumuko ka na sa Kanya. Isuko mo na. Para maranasan mo yung tagumpay. Amen ba? Amen ba? The key is always to surrender, Lord. I surrender my life to you. I surrender my plans. I surrender my dreams. Everything, I surrender it to you, Lord. Amen. Amen. Kaya kabaliktaran principle eh. Victory comes from surrender. Number 1. Number 2. Life comes from death. Diba? Pangalawang baliktaran. Diba? Pag namatay ka sa sarili mo, magugulat ka, mabubuhay ka, sabi ng Panginoon. Amen. Life comes from death. Unless a wheat of grain dies, it cannot bear much fruit. Amen. Take up your cross and follow me. Ba mo yung sarili ano sinasabi niya? No, you need to die to yourself, to your own selfish ambition, so that the life, the real life inside of you will come out and shine. Amen ba? Okay? That's why life comes from death. For me to live, for me, sabi ni Paul, for me to die is gain. Tataka ka, o nga, no? Ano bang parte ng ugali ko ang kailangan mamatay? Diba? Nga. Diba? Sipin mo nga. May mga bagay-bagay na kailangan mamatay sa atin para yung totoong buhay ay lumabas. Amen. When I become a pastor, nung naging pastor po ako, there's a life inside of me that dies. Ano yung ano yung namatay sa iyo, pastor? Okay. I give up my dream of becoming a full-fledged professional electrical engineer. I need to die into that dream. Why? Because I need to become the pastor that God called me to be. Amen. Pinagsisihan ko ba yun? Hindi. Buti na lang ginawa ko. Naintindihan po ba natin ang principle? Ganito po yun. Sino nakakita na ng butterfly? Kaya dasang kamay. Okay? Pag hindi pa kayo nakakita ng butterfly, ano ba naman? Saan mundo kayo nakatira? Okay? Now, ang butterfly, makinig kayo, napakaganda nito ha. Are you ready? We can learn from science. Ang butterfly, literally, kailangan mamatay siya sa pagiging caterpillar. Magkukulong siya sa tinatawag nating cocoon. At doon sa cocoon, hindi mo siya pwedeng tulungan. Hindi mo siya pwedeng, ay, kawawa naman yung butterfly. Pupunitin ko na nga itong cocoon para makalabas na siya. Huwag mong gagawin yon. Pag ginawa mo yon, hindi po makakalipad yung butterfly. Bakit? Kasi kailangan yung butterfly, siya mismo ang lumabas doon. Ibig sabihin, kailangan niyang i-exercise ang kanyang pakpak
Okay? Para siya po ang mag-break out doon sa kukon. Kasi kung tinulungan mo siya at hindi na-exercise yung pakpak niya, hindi po siya makakalipad. Amen. Amen. Di ba ganon din ang problema sa buhay natin? Sabihin mo sa katabi mo, alam mo ba, ang problema ang nagpapalakas sa'yo. Yung mga iba ayaw maniwala. Totoo yan. Totoo yan. Sabi ko, ito, makinig kayo ha. Tanungin ko kayo. Sino yung hinahangaan yung bayani? Sige, come on. Sino hinahangaan yung bayani? Whether Filipino or Amerikano. Sino? Bigyan niyo ko isa. Come on. Si Jose Rizal o kaya si Andres Bonifacio. Okay, tatanungin ko kayo. Paano kung walang digmaan? Mayroon ba tayong Bonifacio at Jose Rizal? Natanong niyo na ba yon? Paano kung walang Espanyol na nagsakop sa atin at inapi tayo? Mayroon ba tayong mga hinahangaang bayani ngayon? Bakit sila naging bayani? Hindi sila makasagot. Great leaders were produced because of great obstacles na pinagdaanan. Laging, alam mo, lumabas ang mga dakilang mga leader na ito na hinahangaan natin dahil mayroon silang matinding pinagdaanan. Amen ba? Naintindihan po ba natin? They really died, literally, and now hinahangaan po natin ang kanilang buhay. Magtataka ka. Unless a wheat of grain dies, they cannot bear much fruit. Amen ba? Okay? Ang butterfly, kailangan niya pagdaanan. Yung sa seed naman, sa seed, alam mo yung, sino nagtanim na ng seed? Sino dito nagtanim na ng, nasubukan niya nagtanim ng buto at tumubo? May dasang kamay. Sino nakasubok na ng ganon? Masaya yun. Subukan nyo. Mayroon kaming tinanim dyan ngayon yung buwa-buwa. Alam niyo yung buwa-buwa? May buwa, yamulag. Okay? Natutunan ko to sa aking mahal na asawa. Sabi niya, pag makapal yung shell, mas matagal umusbong. Di ba? Amen. Totoo kaya din yung sa tao? Pag matigas ang ulo, matagal umusbong. Okay. Totoo ano? Totoo kaya yun? kasi sa seed, di ba? Sa buto. Matawad si Brother Sandy. Kaya matagal umusbong kasi matigas yung shell. Pero at least umusbong. Amen. Sa tao, wag naman na sana gano'n. Matigas ang ulo para ang tagal. Ba't ang tagal mo lumago? Matigas masyado eh. Ayaw mag-break out yung potential. Amen. But you know what? Kaya meron diyang buwa-buwa. Alam mo, ang tagal-tagal na nakatanim. Siguro, magdadalawang linggo na. Hindi pa rin siya tumutubo. Pero of course, ang inaasa namin, after a month, biglang, unti-unti na yan, tutubo. Ano, sustain. But the principle there is this. Kailangan mamatay yung seed para siya ay umusbong. Naintindihan po ba natin? Yan po yung principle na life comes from death. Ganon din ang gusto mangyari ng Panginoon. There are things in our life that needs to die. Die to our own self, die to our own sin. Kasi ito po yung maghahadlang sa inyo. Bro, next slide. Ito po ang maghahadlang sa inyo. Ang hadlang, dalawang bagay yan eh. Go, bro. Pagipindot. It's sin and self. Ang pagiging makasarili. Okay, of course, alam natin ang kasalanan. Pero ang hindi natin naintindihan minsan, yung pagiging makasarili. Di ba? Hello? Are you with me? Ganito yan eh. Paano ba maging makasarili? Anong mapapala ko dyan?
Di ba? Sino dito pag nagbigay siya, ano mapapala ko pag nagbigay ako? Di ba? Naintindihan po ba natin? Alam niyo ba kung anong sumisira ngayon ng grabe? Lately, may nabasa ako na tinatawag na, nabasa ko sa news. Kahapon ata yun. Binasa ko kasi nagulat ako. Yung kwento, I don't know if you can see in the still in the Yahoo News. Yung kwento ay tungkol sa isang prinsesa sa Saudi Arabia. Prinsesa. Okay? Yung prinsesa, pag dumadating siya, may kasama siyang 40 na alalay. Okay? At saan siya magsha-shopping? Magsha-shopping po siya sa Italy. Okay? Doon sa may mamahalin. Ang kanyang mga binibili, mga Louis Vuitton, nagche-check-in siya sa Shangri-La. Yung, alam mo yung, saan ba yung France? France ba yun? Yung mayroong tower. Doon po siya mag-check-in. At wag ka, maliit lang ang bill niya sa hotel. $7 million. Ha? At sabi ko, grabe naman yan. Tapos, magsha-shopping siya. Yung isang pinag-shoppingan niya, $100,000. Yung isa, $125,000. Ang problema, parati daw niyang ginagawa yon. Ngayon, nakahalata yung hari ng Saudi, pinagbawalan siya. Kinat yung kanyang allowance. So, anong nangyari? Nagkautang po siya ng worth $20 million. Ouch. Alam mo, binayaran siya ng prinsipe ng Saudi. Binayaran lahat yun. Sabi ko, ang point ko doon, ang sisira sa iyo yung tinatawag nating self-indulgence. Ang sumisira ngayon sa society natin, yung tinatawag nating pagiging makasarili. Self-indulgence. Ang tigong guna ditan. Anong mapapala ko dyan? You see, doon sa binasa po natin kanina, sabi ni Paul sa Romans chapter 6, let your life be an instrument of righteousness. Sabi ng Panginoon doon, dapat ikaw ang gagamitin. Hindi ka pwedeng gamitin ng Panginoon kung makasarili ka. Amen ba? Amen ba? Hindi ka nilikha ng Diyos para maging makasarili lang. Hallelujah. Nilikha ka ng Diyos para gumawa ng mabuti para sa Kanya. Amen. Amen ba? Ilagay po natin yun. Kaya nga ang sumisira ngayon sa Amerika at sa mga nasyon na maaasenso, it's what we call self-indulgence. Sobra na sa pagpamper sa sarili. Nangyayari po 'yon. At yun po ngayon ang problema ng society. It's about me. It's about me. Ako. Kapatid, ang buhay ay hindi, it's not about you. It's about Him. Amen. It's about God. Amen po ba? Kaya nga pag naglilingkod ka sa Diyos, masayang-masaya ka eh. Yung mga naglilingkod sa Diyos, makikita mo nagtatagumpay eh. Amen po ba? Amen po ba? When we go to church, when we go to Sunday, it's not about us. Okay? It's about honoring God. It's about worshiping God. It's about giving our best to God. Okay? Yun eh. Ang number one na lang sa'yo talaga yan, yung dalawang yan. Yes, and yet, ang sabi ni Paul sa Romans chapter 6, come on, nagtagumpay na ang Panginoon para sa atin. Kaya din natin magtagumpay sa kasalanan. Kaya natin magtagumpay sa ating sarili. Amen po ba? Ang daming nangangailangan, ang daming
isa pang nabasa ko, ang prediction by 2020, okay, ang number ng Christian ay katulad na rin ng number ng mga Muslim. The fastest growing religion right now is Islam. At nakakatakot po ang Islam kasi may tendency silang maging extreme. At kung hindi nyo alam kung ano nangyayari sa buong mundo, ang gulo sa buong mundo. At ito ang panoorin yung balita para maintindihan nyo na nandito na tayo sa last days. Ang inaabangan ng lahat, yung tinatawag naming yung Iran at saka US nuclear deal. Yun ang binabantayan ng lahat ng buong mundo ngayon. Bakit nila binabantayan? Kasi pag nagkamali ang Amerika, hindi lang Amerika, kasama ang Britain, kasama ang Russia, kasama ang China. Kamali yung 5 bansa na yun. Makinig kayo, pag nagkamali, okay, ang Saudi Arabia, ang Iraq, yung katabi niya, Lebanon, ano pa yung isa? 5 yun eh. Yung karatig bansa ng Iran, magno-nuclear power na rin sila. Kaya yung prediction na magkakaroon ng nuclear holocaust is very, very near na. Kaya nga, ang ginagawa ng Israel, pinipigilan yung deal na hindi mangyari. Pinipigilan nila. Kaya sabi ko, wow, Lord, heto na. Woo! Sabi ko, excited ako para sa iyo, Panginoon. Hindi ako natatakot. Sabi mo sa katabi mo, dapat hindi ka rin matakot. But this is happening. This is happening. Ang tapang po ni Juan, ang tapang ng Prime Minister ni Netanyahu, kinukontra niya na si Obama in your face. Kasi ang sabi ni Netanyahu, ang nakasalalay dito ay hindi na tungkol sa power ng Israel. Nakasalalay dito ay tungkol sa kanilang pamumuhay. Kasi ang Iran, makinig kayo mabuti, ang Iran, na mostly are Muslim, ang kanilang goal, makinig kayo, ang kanilang goal ay patayin lahat ang mga Hudyo. Yan ang totoo. Yan ang totoo. Makinig kayo dyan. Makinig kayo sa mga Palestino. Pag nagtrabaho ko sa Saudi, taningin mo, ang gusto ng mga Palestino, okay, sirain, patay lahat ang mga Hudyo. Kaya, at hindi ko naintindihan, kaya pinagpipray natin, I'm just giving you an update, pinagpipray natin na hindi naintindihan ni Obama na ang tawag ng mga Muslim sa mga Amerika, sa Amerika ay ang dakilang Satanas. At anyat kinakampihan nila. Yes. Kasi tinanong ko yung mga Palestine na kaibigan ko doon sa Saudi nung nagtatrabaho ko, ang tawag nila sa Amerika, the Great Satan. At ang tawag nila sa Israel, mga walang kwenta, kaya tayo na mamatay sila. Ganoon ang kanilang pananaw. Anyat ang Amerika nakikipag-peace sa Iran. Nako, maling-mali ako. Maling-mali ito nangyayari. That's why all of us pastors, some of my friends and pastors are praying for the peace of Israel. And this is true, guys. Hey, hindi tayo apektado. Kapatid, apektado ka. Kung okay, isang galaw lang, isang kibok lang ng konti sa Saudi, ang presyo ng diesel magkano na? Papalo ng 35. 30. Kunting galaw lang yun ha. Kaya layo-layo nila, bakit tayo naapektuhan? Pag gumalaw ang langis, ay, magtataka ka, pati yung sardinas mo, tataas ang presyo. Pati yung noodles, tataas. Bakit? Ano nangyari yun? Pati yung zest o bro, tataas. Bakit? Kasi, gumagamit ka ng diesel pang transport mo Naintindihan nyo? That's how the world works right now, my dear brothers and sisters. And that is what is happening. Kaya dapat tayo, okay? Ito po yung, though may problem, there's also an opportunity. Ano yung opportunity? The opportunity to be an instrument na gagamitin ng Panginoon. Amen ba? Amen po ba? That's why the resurrection is about victory
And it's about life. Amen. Kung yung mga iba, sinishare nila, kamatayan tayo, buhay. Amen ba? Kailangan. Kaya, imposible na matalo ka. Sabi mo sa katabi mo, imposible na matalo ka. Alam mo kung bakit? Ginawa na ng Diyos na lahat para sa'yo. Namatay na siya para sa kasalanan mo. Nabuhay siya muli para magkaroon ka ng bagong buhay. Amen ba? Ang tanong ko na lang ay ganito. Okay? Let's make it personal. Have you surrendered to God? Yun ang unang tanong. Naisuko mo na ba ang buhay mo sa Panginoon? Pangalawa, what part you need to die? Hindi needs ha, you need to die. Anong parte sa buhay mo na kailangan mamatay? Yung pagiging makasarili. Okay? Pastor, yung sarili kong kasiyahan. Yung sarili kong kaligayahan. My heart breaks, aches. Tingnan mo, ganito lang kasimple. Sino mga tatay na nandito? Paitas ng kamay. Nung nag-asawa tayo, may parte sa buhay natin na namatay. Amen ba? Ano yung namatay? Tama, yung pagiging binata. Naintindihan nyo? Di ba? So, hindi ka na binata. Amen ba? So, ang prioridad mo ay at asawa. Pamilya. Hindi na barkada. Ang problema, kung ang priority mo pa ay nagbabarkada, ay hindi ka pa namamatay. Eh, dapat mamatay ka. Bakit? Eh, nag-asawa ka na eh. Kung hindi ka pa ready, hindi ka pa namamatay, huwag ka muna mag-asawa. Kawawa kasi yung asawa mo eh, mga anak mo. Naintindihan natin? Ganun din tayo sa mga kababaihan. Nung nag-asawa ka, may namatay sa'yo. Di ba? Amen. Ano yung namatay sa inyo, mga asawang kababaihan? Di ba? You know. You know there is something. Kita mo the moment, listen. Para maintindihan nyo about death. Na minsan kasi akala natin death is miserable. Hindi. It's a beautiful thing. So, nung namatay yung part na yun, akalain mo kapatid, magiging maayos yung samahan ninyong dalawa. Wow! Now we have a beautiful husband and wife relationship. Bakit? Kasi may namatay sa lalaki, may namatay sa babae. Amen ba? Amen ba? Sa palagay mo ba, ngayon, dahil may asawa, may pamilya ka na, sasabihin mo, paano yung sarili kong kasiyahan ay hindi na. Ang iisipin mo na yung kasiyahan ng pamilya. Hello? Kaya kung iniisip mo pa yung sarili mong kasiyahan,